sa bilyong-bilyong pisong nasabat na droga sa Pampanga ang dating economic advisor ni dating Pangulong Duterte na si Michael Yang. Pangungunahan ng House Committee on Dangerous Drugs ang hearing. Ayon kay Committee Chair at Surigao del Norte Representative Ace Barbers, pinatawag nila si Yang para alamin po ang kaugnaya sa dating formerly executive na si Lincoln Ong na nabistong isa rin sa mga incorporator ng kumpanyang Empire 999 na nagmamay-ari naman sa mga warehouse kung saan natagpuan ang droga. Setyembre noong nakaraang taon ang masabat ang mga droga sa Mexico, Pampanga. Bukod po dito, dati nang naiugnay si Yang kay Ong sa kontrobersyal na pagbili ng gobyerno ng medical supplies sa Pharmaly. Nakita ko po staff ng Blue Ribbon. May sumunod po sa kanyang pumasok diretso sa kwarto ko. Tuloy-tuloy po akong dinudoro. Jimmy, pag binanggit mo ang pangalan na to, pag binanggit mo to, mamamatay ka. Lalo na kung makarating ka sa Pasay City Jail. Di tatagal ang buhay mo. The worst, Your Honor, sinabay niya pa pati anak ko. Alam namin kung nasaan yung anak mo sa Makati. Madali kidnapin yan. Your Honors, alam niyo po ba kung sino yung mga tao na ayaw niyang ipabanggit? Na halos doon pa lang gusto na ako sipain, bugbugin. Si Pulong, si Mans, si Michael Yang, at ang sabi niya pa, mga kaibigan niya ni Bini, Antiporda, magkakasama yan, hindi mo ba iisang pamilya yan? Palagi yan sa Malacanang. Official pa yan ng National Press Club. 167 na mga Chinese ang tinipon magdamag dito sa Pasay ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK. Sila mga banyagang inaresto sa Zunyuan Technology Incorporated sa Bamban, Tarlac dahil sa mga umano'y mga sangkot sa illegal na aktibidad online. Front down ng mga ito ang pagiging POGO workers pero mga scammer pala. Mag-aalas 9 ng umaga kanina nang lusubin ng Baguio City Police Office SWAT ang bahay na ito sa Purok 4, Barangay Irisan, Baguio City. Pagpasok sa bahay, sinuyod ng SWAT ang bawat kwarto hanggang sa ikatlong palapag. Sa isang kwarto, tumambad ang dangdang tea bags na may lamang hinihinalang shabu. Ayon sa PNP, mahabang panahon silang nag-surveillance sa bahay hanggang sa makumpirma ng kanilang asset na dito dinadala ang mga droga galing sa NCR. Ito'y naka-imbak dito, hindi naman to for distribution only for Cordillera, for Baguio. Hindi po ganito. Ito'y i-distribute nila malamang ito sa iba-ibang lugar po ito. Aabot sa 575 kilos ang mga nakumpiskang droga na tinatayang mahigit 4 na bilyong piso ang halaga. Arestado rin ang inabutang Chinese sa bahay na ayon sa PNP ay miyembro ng isang Chinese drug syndicate. Arestado ang isang Chinese national at kasama nitong Pilipinong driver sa isinagawang buy-bust operation ng PDEA at PNP sa bayan ng Bugalyon, Pangasinan. Nakuha mula sa van na sinakyan ng dalawa ang 125 pakete ng di umano'y shabu na mayroong bigat na 125 kilo at nagkakahalaga ng 850 million pesos. Isinagawa ang operasyon sa kahabaan ng Romulo Highway sa Barangay Polong bandang 1:00 ng hapon kahapon, October 2. Isang shabu laboratory ang natuklasan ng mga otoridad nang i-report ang malakas na pagsabog mula sa isang bahay sa Barangay Sahod Ulan sa Tanza, Cavite. Nadiskubre ng Bureau of Fire Protection ang iba't ibang equipment, paraphernalia at kemikal na ginagamit sa paggawa ng shabu sa isang kitchen type na laboratory nang pasukin na ng mga tauhan nito ang naturang bahay. Ayon sa ulat, kabilang sa mga suspek ang isang Pilipino, isang Chinese at 2 Indonesian national. Agarang tumakas ang mga ito kaya't hindi nadakip ng pulisya. Ayon 2 high-value target na Chinese national ang arestado sa anti-drug operation ng PNP Drug Enforcement Group sa Plaridel, Bulacan. Kinilala po ang mga suspect na sina Ri, 40 anyos at Loan, 55 na nahuli sa Barangay Bulihan itong Sabado. Nasamsam sa operasyon ng humigit kumulang 103 kilo ng shabu na tinataya nagkakahalaga ng 700.4 million pesos. Ito yung lalagyanan nila ng mga mamahaling alak. Pero sa likod nito, pag binuksan nyo ito, ay tatambad ang isang VIP room. Ayan siya, pasukin natin.
Ayan siya. Ito yung lugar kung saan nag-i-stay yung mga Chinese. No. Nahulihan ng 15 milyong pisong halaga ng shabu ang Chinese national na pinagkukunan umano ng maliliit na tulak sa area ng Kamanava. Ang suspect inaalam din kung galing sa Pogo. Nakatutok si Marisol Abdurrahman. Hindi nakapalag ang Chinese national na target ang buy-bust operation sa Road 10 Navotas. Pasado 6 kaninang umaga, napindown siya ng mga pulis matapos umanong mabilhan ng iligal na droga. Hinuli rin ang kinakasama niya. Nakuha sa kanila ang mahigit 2 kilo ng shabu na nagkakahalaga ng 15 million pesos. Ito ho sa Barangay Santo Domingo sa Angeles City, mga kaibigan, aabot sa 686 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu o 100 kilo ang nasabat ng mga miyembro ng Philippine Drug Enforcement Agency at ng Angeles City Drug Enforcement Unit sa isang buy-bust operation dito sa Barangay Santo Domingo sa Angeles City. Arestado ang isang Chinese national at asawa nitong Pilipina. May panibagong world war ang Pilipinas at China. Bukod sa sigalot sa laot, pinagtatalunan na rin ang tinaguriang floating shabu. Ang detalye sa Agenda Report ni Francis Colve. Nagpatutsadahan na naman ang China at Pilipinas. Sa gitna ito ng tensyon pa rin sa West Philippine Sea. At sunod-sunod na pagka-recover ng mga shabu sa karagatan ng Pilipinas na mayroon umanong mga Chinese marking at hindi malayong galing sa China. Sa nilabas na pahayag ng Chinese Embassy sa Maynila, itinatanggi ng Beijing ang sinasabi nitong malisyoso at walang basihang paratang ng ilang military personnel ng Pilipinas. Na-call out ang Navy spokesperson for the West Philippine Sea na si Rear Admiral Roy Vincent Trinidad dahil sa kanyang sinabi noong June 24. Historically, there have been instances of large holes of illicit drugs apprehended in the maritime domain, confiscated in our seas, that had markings that appear to be Chinese characters. We don't have to look far. From the side of law enforcement, they look for evidence. On the military, we look for indicators. It appears that it is not far-fetched that this could be another effort of the Chinese Communist Party to undermine the future generation of Filipinos upang sirain ang kinabukasan ng isang bansa, buhusan mo ng maraming illicit na droga, illegal na droga, para ang kabataan ay masisira ang tamang pag-iisip. Hindi malayo na gagawin sa atin o ginagawa sa atin yan. Wala nang kawala ang dalawang Chinese national na ito nang maaresto sa buy-bust operation sa isang hotel sa Quezon City kagabi. High-value target sina Jiliang Zheng at Jet Li na nahuhulihan ng 3 kilo ng tinatawag na shabu o shabu sa loob ng tibag. Ang halaga ng nasabat sa kanila, higit 20 million pesos lang naman. Initially, 1 kilo ang in-order natin, and then in their possession may 2 pang kilo. Sa information natin, dito sila nagtago. Pero normally, parang transient lang nila ito eh. Hindi naman ito talagang dito sila tatambay. Sabi naman ng PDEA, may kaugnayan ang operasyon sa nasabat na 1 bilyong pisong halaga ng shabu sa Valenzuela nitong Martes. Pero ang hindi pa nila matukoy at kung paanong nakapasok ang droga sa bansa. Yung source nila ng drugs galing yan ng Myanmar, doon sa Golden Triangle, and yung mga boss niya nasa ibang bansa rin, sa Hong Kong, and nasa mainland rin yung iba. Masasabi natin magkakakilala itong mga ito eh. Sinabi pa ng PDEA na high-value target ang dalawang naaresto na nagsusupply umano ng droga sa mga local syndicates. Pero ang isang suspect nagpalusot pa. So, hindi alang ha. Hindi alang. Iniimbestiga na kung konektado sa mga drogang nalambat sa dagat ang nakuhang shabu sa buy-bust sa Plaridel, Bulacan. Ang 100 milyong pisong halaga ng shabu na nakuha sa isang Chinese at Pilipino. Basa kasi ang packaging. Nakatutok si June Veneracion. Sa loob ng bahay na ito sa isang subdivision sa Plaridel, Bulacan, nadiskubre ng mga pulis ang mahigit 100 kilo ng shabu na nasa 700 million pesos ang halaga. Isang Chinese at isang Pinoy ang arestado sa buy-bust operation na ikinasama tapos ang 2 buwang surveillance. Ayon sa PNP Drug Enforcement Group o PDEG,
Inaalam pa kung konektado ang nakumpiska nilang droga sa bilyon-bilyong pisong floating shabu na na-recover sa mga dagat sa Luzon. Kinumpirma ng Philippine Drug Enforcement Agency na nanggaling sa Chinese drug triad ang mahigit 1 toneladang shabu na na-recover ng mga mangingisda sa dagat sa Pangasinan at Bataan. Ayon sa PDEA, tumugma ang packaging ng mga shabu pack sa Chinese markings na ginagamit ng triad. Nagkakahalaga ng halos 7 bilyong piso ang mahigit 1,000 kilo ng shabu na na-recover at na-turn over sa mga otoridad. Ipinag-utos na ni Pangulong Bongbong Marcos ang agarang pagsira sa mga iligal na droga. Patuloy ang monitoring ng Philippine Coast Guard at Philippine Navy malapit sa mga lugar kung saan na-recover ang mga iligal na droga. Hinatulang guilty na may sentensyang hanggang 40 taong pagkakakulong si customs broker Mark Taguba at 3 iba pa. Dahil yan sa pagkakasangkot nila sa nadiskubring bilyong-bilyong pisong halaga ng shabu na ipinuslit sa bansa mula China noong 2017.